Pag dito po kayo sa Canada, natututo kang mag-detail ng sasakyan, mag-car wash, maglagay ng gasolina. Sabagay kasi nung nasa Pinas, wala naman kaming sasakyan, kaya hindi tayo matututo kahit car wash lang. Kaya nga, wala naman kami. Hello mga ka-viewers, welcome back po sa aming channel. Good morning mga ka-viewers. Doon po tayo sa manual na car wash kasi umulan-ulan nung mga nakaraang araw. So yung nilinis nating sasakyan, ang dami na namang palsik sa salamin. At ito yung dadalhin namin sa camping. Dito po tayo magka-car wash. Wala masyadong nakapila. Ayan. Babariya muna si Dadong. Meron palang bakante dito. Labas muna tayo. Tayo mga brush. Kaka-car wash lang din namin yan nung linggo pa, no? Ano lang yan, alikabok na natuyo. Tapos na? Dos? Okay na yan. Magkano na ba yun? Pwede na yun. Loka ba? Punasan mo na lang. Maalikabukan din naman ulit yan bago ng biyahe natin. Wala na yan. Wala namang bula eh. Doon ka sa labas? Ay, magpapark yan dito kasi maglilinis tayo. Kunin mo yung basahan. Pag dito po kayo sa Canada, natututo kang mag-detail ng sasakyan, mag-car wash, maglagay ng gasolina. Sabagay kasi nung nasa Pinas, wala naman kaming sasakyan, kaya hindi tayo matututo kahit car wash lang. Kaya nga, wala naman kami sasakyan doon, kaya dito lang tayo natuto. Tawa siya eh. Hindi, kasi doon, 'di ba? Medyo mura yung magpalinis ka, magpa-car wash, magkano lang ata doon. Eh dito, magpalinis ka, mahal. Motor lang po yung meron kami sa Pinas. Nagsimula sa bike, na paano? Nagsimula sa bike, tapos nagkaroon ng motor. Hanggang motor lang, hindi na nakaabot na sasakyan. Magastos may sasakyan sa Pinas din eh, no? Sabi nga nila parang may isa ka pa daw anak na inaalagaan at pinapakain pagka may sasakyan ka sa Pinas. Dito din naman, magastos din naman pagka sirain yung sasakyan mo. Pero pagka yung bago naman, taon naman aabutin bago ka naman gagastos ng medyo malaki. Kagaya nitong sasakyan namin, nung nakaraan lang kami nagpalit ng gulong, tapos yung brake pad, tsaka ano pa ba yun? Rotor.
medyo nagsabay-sabay. Pero ano na rin, kumbaga sakto na rin sa edad niya para palitan yung mga ganong parts. Kaya okay lang. Hindi pasado yung pag-detail ko nung nakaraan kasi parang nagkalat yung ano, yung pang linis dito oh, sa mga rubber tsaka yung sa loob. Nasa natin yung ito, yung mga sides ng pinto. Lalo pag winter, pinupunasan namin yan kasi nga pagkabasa tapos malamig, dumidikit. Nagiyelo kasi yan eh. O, diba? Ayan o. Ano? Pasado yung linis ko dito sa loob. Pwede na. Pwede na. Ayan, malinis o. Kasi may rubber mat yan eh. Tapos dun sa harap, may ano, WeatherTech na pang winter, pang sahod sa snow. Dito po namin ilalagay pala yung top load nung isang sasakyan para sa camping namin. May lalagyan kami ng mga gamit namin. Tatakot kami dalhin yung isa, yung itim na sasakyan dun kasi 5 hours pa pa no? 5 hours yung biyahe namin sa Cypress Hills. Baka mamaya, maalangan po kami sa daan. Oo, na-try na rin namin dalhin yan dun before. Kaso lang, ilang taon nang nakalipas, baka mamaya maalangan kami na, 'di ba, hindi natin masabi. Baka masiraan or at least ito, kampante yung isip namin na maayos pa. Tsaka hindi nakatakbo to. Oo, tsaka ito dapat maitakbo din siya ng medyo malayuan. Hindi na, so sa kanina, wala. So pwede na daw. Tara na, magkape muna tayo. Sabi ma? Kakaya umapa. Kakaya umapo. Kasi syempre ang linis ng mat namin. Ang WeatherTech na kuskusan ko maigi. Kaya, ha? Alin? Natagusin mo. Diba? Iba talaga pagka nalinis. Pero, ang paglilinis namin dito, usually, ano lang, once a year na todo linis talaga, tapos punas-punas na lang pagka medyo maalikabok. Diyan sa baba. Tara, mga ka-viewers, kape muna tayo. Kape tayo. Kape muna ako. Bakit ikaw lang? Hindi ba ako kasali doon? Alam mo sa totoo, hindi naman ako nagkakape dati talaga. Dito lang na ako natuto, no? Dito lang. Ay, hindi. Ako dati nung nasa trabaho sa Pinas, nagkakape na talaga kami. Yun ang palagi naming banding sa trabaho. Kape-kape. Tapos bibili ng Pande Manila. Naku! Sarap. Pande Manila. Tapos may ano pa? Pandipog, hindi ba pandipog? Hindi. Pande Manila. Sa likod namin may Pande Manila. Tapos merong yung ano, peanut butter. Sarap, no? O kaya yung parang minatamis sa bao ba yun na yung niyog pa. Yun yung mga palaman namin dati. Sarap. Pagdating ng alas 3, alam na, nandun lahat sa pantry. Mga titimpla na ng kape, tapos chikahan minsan pag walang boss.
inaabot ng hanggang ilang minuto. Diba dapat coffee break ano lang, ilang minuto lang yun, diba? Ako kami pag walang boss, inaabot kami ng mga pasaway ba. Inaabot minsan ng 30 minutes. Lalo walang ano, pag wala namang deadlines, Hawak niyo naman yung oras niyo. pabanjing-banjing. Alam niyo naman yung gagawin niyo kung may deadline kayo. Oo. Kaya nakakamiss din yung ano, yung dating trabaho ko. Yung parang kahit nasa bahay ka na, nag-iisip ka pa ng deadlines mo. No? Ganun ata pagka sanay ka sa ano, no? Yung Tawagan pa ng boss mo. yung trabaho mo, laging nakatutok sa deadlines. Laging ngarag. Hindi, at saka yung mga boss na ano, na mga mababait, parang kahit napagod Nakakamiss. ka, nakakatuwa. Nakakatuwa. Kumbaga parang hindi mo ramdam yung pagod at saka yung mind stress dahil Oo. okay sila, di ba? Mababait yung mga naging boss ko. Dati po kasi, ay makwento muna tayo. Nung nasa Pinas po ako, yung trabaho ko is ano sa law office. So, alam natin pagka sa law office masyadong ano din, yung madaming deadlines. Napaka ano, dapat maingat ka din sa mga ginagawa mo kasi syempre ano yan eh, mga cases yung hawak nyo. Ano lang naman ako, nag-a-assist lang sa lawyer. Kaya sabi ko parang, alam mo yung, nung nagsisimula pa lang ako noon bilang secretary, yung syempre parang nalibago ka sa trabaho. Kahit nasa bahay ka, naiisip mo yung mga deadlines mo. Tapos may time pa na, alam mo yung, kasi yung mga kliyente po namin, mga mostly bangko. So, mga cases na minsan biglaan, may mga hearings, ganun. May mga hearings ng mga injunction, TRO, mga ganun. Syempre, mga hinahabol nila yung, ano nun, maraming deadlines pagka ganung mga cases. Maraming pleadings, mga ipa-file sa court, ganyan. Grabe. Yun yung mga kasagsagan nun nung ano, nung unang pasok ko nun. Hindi ko nababagitin yung kung anong year. Kasi magkaalaman ng basta kasagsagan nun ni ERAP, ganun. Grabe, ang dami naming cases ng mga binabato ng mga kliyente, mga bangko. As in, pinapa-overtime kami ng mga ano, minsan hanggang madaling araw. Kasi syempre naghahabol ka ng mga pleadings na ifa-file next day sa court, mga ganun ba. So, ano, parang doon ako nasanay na alam mo, laging busy, tapos laging stress. Hectic yung ano, schedule pag nasa law office ka nagtatrabaho. Tsaka umabot pa sa point na naging dalawa yung hawak ng lawyers kasi sa sobrang dami ng ano, ng kliyente namin, so nagdagdag ng mga abogado kasi syempre para ma-accommodate mo lahat ng mga kliyente, 'di ba? Lahat ng binabato nilang kaso. So dumami yung lawyers, kumonte yung secretary. So umabot sa point na naging dalawa yung boss ko. Ang hirap din mag-handle ng dalawang boss pala pagka ganun kasi syempre ang dami nilang mga hawak na cases. Naalala ko pa dati, ano lang to, kwento-kwento lang muna. Naalala ko dati, yung isang abogado namin, buruin mo, cases na hawak niya, umabot sa mahigit 100. Grabe. Ang dami kasi yun talaga yung kasagsagan nun na maraming kaso na binabato talaga sa amin. Tapos, yung una mong boss. oo, isang boss, mahigit 100 yung hawak na kaso. Tapos yung isa naman, syempre kung bago pa lang, siguro bibigyan siya ng mga ilan-ilang cases lang muna. So, medyo mahirap. Although ano naman, sila naman yung mga gumagawa ng pleadings, pero minsan kami
nung time na yun, kung baguhan ka pa lang, meron namang tinitrain ka naman. Pero kalaunan, ikaw na yung gagawa ng complaints, mga ganun. Minsan nagawa pa nga ako ng mga pre-trial brief. Na-try ko gumawa ng mga ganun. Tapos mga petition, lahat-lahat. Pero yung pinakamahirap, alam nyo kung ano, yung pag-file sa Court of Appeals, lalo na yung sa Supreme Court. Diyos ko po, pahirapan. Yung magkokopya ka ng, dati naalala ko sa CA, 7 kopya ng pleadings, gaano kakapal yung magiging attachment mo nun, yung annexes mo. Sa Supreme Court, parang 18 copies. Yung annexes mo nun, Papa, kung ilang pleadings tsaka mga documents yung mga i-attach mo dun, grabe. Lalo na sa DOJ, Diyos ko po. Yung mga ganong, yung mga ganong trabaho, dapat. To be continued. To be continued. Baba muna tayo. So yung ganong trabaho, pag nasa law office ka nga, marami ka din naman matutunan. Minsan nag-a-attend ako ng hearing, pa-cancel lang, ganun. Tapos, yun nga, nakakagawa ako ng complaints, nagda-draft, pero syempre, i-check ng boss mo, tapos for finalization, tapos yun. Bago mo i-file, diba? Pero parang ngayon ko lang naalala kasi na napaka-stressful ng trabaho ko dati. Stressful to the point nga parang hindi ko na namalayan na parang ang payat-payat ko dati. Paano? Oo nga. Biruin mo, ilang taon ako sa law office. So, bili muna tayo ng kape. Double-double lang pa. Malit lang. Thank you. Upo pa ba tayo? Ay, basa. Natapunan ata. Ayan, no? So, yun, may nakita pa po kaming subscriber namin dito. Nanonood daw sila sa mga videos namin. Ano name pa? Joanna at saka si Patrick. Ayan, hello kay Joanna at saka kay Patrick. Nakita namin dito sa, saan yung sasakyan? Nakita namin dito sa Teams. Ang dami ngayon bumibili sa Teams kasi syempre mainit. Ang daming bumibili ng iced coffee. Kaya yun nga sabi ko, dyan, busy din talaga yung trabaho sa Teams. Sobrang busy ngayon kasi ang dami nang bumibili sa Tim Hortons. Gawa ng summer, diba? Sobrang init. Kaya, si ate dati na, yung pinay dyan na lagi namin kausap, umalis na rin siguro. Lagay mo dyan. Kasi sabi niya noon, hindi, okay lang. Kasi sabi niya noon, sobrang stressed daw siya sa, syempre may edad na. Kumbaga parang kailangan mo na, wait lang pa. Syempre may edad na, parang kailangan mo na ng medyo hindi ganun ka-stressful na trabaho. Yung hinahanap namin ng karoon, sabi namin, asan na si ate? Wala na pala. Speaking ng stress, ayan, marami po tayong mga kababayan ngayon na stress na sa paghahanap ng work. Yung iba sabi nila, 6 months na sila, 7 months na, hanggang sa 9 months na yung iba. Hanggang ngayon, di pa rin po nakahanap ng trabaho. Ayun, araw-araw nakikita ko yan. Nagpo-post sa social media, sa group, na yun nga, sinasabi nila. Yung humihingi sila ng tulong sa mga kababayan natin na nandito na, baka sakali na may maibigay ba sa kanila na employer na makapagbigay ng LMIA. Siguro kasi, dahil, di ba nga, until Feb, 2025,
na yung binigay na deadline ng IRCC na yung mga naka-tourist visa dito makahanap ng employers, kumbaga pwede silang mag-work at i-convert yung mga tourist visa nila into work permit. Ayan, makahanap ng employer na makabigay ng LMIA, tsaka eventually sana makakuha ng permanent residency. So marami po sa kanilang ngarag na ngarag. Kasi yung isang taon na yan, kapag hindi pumasok ang swerte sa'yo, ano yan, napakabilis lang yan. Tsaka ang laki ng magagastos mo kamo. 'Di ba? Kailangan kapag tourist ka dito, mayroon ka talagang Pondo. pondo at saka makahanap ka talaga ng trabaho dahil yun ang magsusupply sa'yo. Oo nga. Tsaka yun nga, sabi ko nga, sana yung stress na yun, hindi naman umabot sa point na pati yung health mo makompromise, 'di ba? Kasi mahirap dito magkasakit. Tapos lalo na yung mental health natin, 'di ba? Kailangan talaga maano mo yun, malampasan yung sobrang stress na na sitwasyon. Syempre, iniisip mo doon paano mo ma-sustain yung sunod na mga araw. Kasi syempre yung pondo mo noon malamang paubos na kung ilang buwan ka na nakastay dito. Tapos yung isa pa po dyan, yung mahirap, yung magtutourist visa po kayo dito na wala po kayong travel insurance. Kasi nung isang araw, yun nga, meron na naman akong nabasa na post ng isang kababayan natin na nagkaroon daw po siya ng sakit. So pumunta po siya sa ospital, dun sa emergency. At sabi niya napakahirap pala talaga ng healthcare dito sa Canada. Kasi na-experience po niya na 6 hours up to 10 hours daw yung pag-aantay niya bago daw siya na-attend. Pero before pa nun, hiningan pa siya ng 1,100 gawa ng wala daw po siyang insurance. So yun yung lagi po naming sinasabi sa mga gusto mag-tourist po dito, na sana mayroon po talaga kayong travel insurance. Kasi what if, yun nga, magkaroon ka ng emergency, kailangan mo ng doktor, kailangan mo ng magpa-check up sa ospital, at wala kang insurance, wala kang extrang pera, 'di ba? Siya pala hiningan nga ng 1,100. At sabi niya, kailangan mo pa daw makaawa para daw ma-attend ka. Kasi dito nga po, bago ka ma-attend sa ospital, sa experience ko rin to kailangan na na alam mo yung grabe ka na bago ka unahin. Kasi kung hindi naman ganun kalala yung sitwasyon mo, nakapila ka talaga. Hindi ka pwedeng unahin ng mag-a-attend sa'yo. Tapos, siguro yung sinasabi niya 6 to 10 hours siya nag-antay. Kasi kahit sabihin na inattend ka na ng mga nurse doon sa nurse station, yung doktor, wala po talagang available agad na doktor. So, aantayin mo yung doktor na mag-check sa'yo. Tapos, ayun, depende yun sa availability ng doktor kung ano oras po siya available bago ka ma-check. Kaya ganun po katagal yung waiting times po dito sa pagpapa-check up. Kaya sabi nila, mas okay pa daw yung healthcare system ng Pinas. Kasi nga, syempre, pag may pera ka doon, kung nasa private hospital ka, private clinic, check up ka talaga agad. Yun ang advantage doon. Doon pag sinabi na, ay, foreigner to, may pera to. Uunahin ka. Pero dito, agad. walang mayaman, walang mahirap. Pero dito, pag tourist ka, yung mga tourist sa atin, mga foreigner, di ba? Oo nga. Karamihan. So, inuuna. Nauuna ka agad kasi may pera. May pera. Oo. So, ganun po dito. Walang talaga, walang mahirap, walang mayaman. Kailangan mong pumila, kailangan mong sumunod kung ano oras nila sabihin na, ay wait ka lang kasi wala pa yung doktor, talagang mag-aantay ka. Kaya, ayun, good luck po sa mga natin, mga kababayan natin na tourist visa po dito. Sana makahanap po kayo ng work, tsaka yun nga,
mag-ingat po lagi na hindi magkakasakit kasi mahirap po dito na wala nga po kayong travel insurance. So, dito na po kami sa bahay. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Yan, gumanda na yung pinto ng garahe. Lagyan nila ng bagong pintura. Kahit dito, tingnan nyo yung mga damo-damo namin. Diba, dry na. Ang bilis matuyo ng damo, no? Lagi kong kinukuhanan tong bulaklak na to. Ang ganda. Simula nung binili namin, ito yung tatlong nauna, yung unang nag-bloom. Pero hanggang ngayon, tingnan nyo naman. Basta nadidiligan lang siya. Yan, fighting pa din. Ay, medyo malaki na yung kamatis namin pala. Magdidilig tayo pa. Kahapon ng hapon, di ako nagdilig. Yung aming strawberries, pwede na palang i-harvest to. Ay, maasim pa ata to kasi may green pa sa dulo. Ay, ito, pwede na. Ito na nga. Harvest ko na to. Kasi baka mauunahan lang ako ng mga ibon. Yan, strawberries. Ma-overripe na rin to eh. Hello, Beng Beng. Strawberries, Beng, ah. Ilang piraso. Maliliit lang. Pero pwede na, diba? At least natikman mo yung sarili mong tanim. Wala papa. Parang naano na tong iba. Hinalukay ng mga pasaway na ibon. Kahit na may net na yan, pinapasok nila. Mga pasaway. Ayan, oh. Dali, ayusin natin. Ay, siya. Laglag. Ayan, may strawberries na tayo. Ang linggit-linggit lang, ano? Liit. Pero pwede na. Strawberries kayo dyan. Matamis din to eh. Kasi dadong nagkakape na. Saan yung tissue? Kape muna tayo. Up. Kape-kape. Minsan-minsan kumakain din ako ng bagel ulit. Itong double-double.